ordinary people with an extraordinary God. I'm so excited po kasi sobrang ang ganda ng araw. At the same time, sobrang excited ako sa ating magiging guest for today. Ma'am siya ng isang matalik na kaibigan. And grabe, very cool ma'am kasi active siya. Active siya sa lahat, especially sa physical na pangangatawan and sa paglilingkod ng Panginoon. At ipapakilala ko na po siya, si Mami Net. Hello everyone, mga ka-OPEG! Nawa ang araw nyo ngayon ay napakaganda, sapagkat napakaganda rin ang panahon. Let's be positive in all things, sabi nga ni God. Amen. So we're here with Ate Ong. Pag-uusapan ng isang bagay na kaaya-aya for the glorification of God. Yes, thank you Lord, Mami. Sobrang thank you po kasi pinaunlakan mo kami sa mga ka-OPEG na narito. Alam ko, excited na yung mga manonood dyan, yung mga mamshi na katulad ni Mami. Grabe, at the age of 69, tingnan nyo naman ang aura. Galing po kami sa workout at ang dami kong natutunan kanina pa lang sa pag-workout namin. Nag-jive kami ni Mami kasi gusto ko rin yung sports eh. So ngayon, maririnig naman natin sino ba si Mami? How are you as a mom and a servant of God, Mami? Ibahagi naman natin sa mga nanonood right now. As a mom, okay naman being a mom. Napakasarap. So many struggles, although there are struggles, nandiyan si Lord helping me yan. Ngayon, being mom, talagang hindi natin maalis ang pagiging nanay. Siyempre, aside from having the ministries for the Lord, siyempre meron tayong tinatawag na balance life para magampanan natin ito. Kailangan ministry sa bahay, ministry sa mga anak, ministry rin lalong-lalo na kay God na priority natin sa buhay. Ayan, thank you so much, Mami, for that. So, Mami, di ba, sabi mo, ministry. So, alam naman natin na dapat unahin natin ang family. Yun yung pinakaunang ministry natin. So, dun sa pagiging mom, gaano ka ba ka-strict sa mga anak mo when it comes to discipline them, not only syempre sa household na mga ginagawa. At the same time, di ba, dahil nga ikay naglilingkod sa Panginoon, paano mo sila tinutuwid? Siguro kung yung sa sarili ko lamang, hindi ko sila kayang ituwid. Although hindi naman sila ganung mga anak na sumusuway sa magulang. Kasi by the grace of God, Amen. By the words of God, na araw-araw na nakakain ko, natututunan ko kung papaano ko sila bigyan ng disiplina. Ano yung inuutos ng Lord, yun ang gagawin natin sa mga anak natin, being Christian. Pero nung hindi pa ako Christian, siguro mali yung disiplina ko sa kanila. At ngayon naman, na pare-pareho na kami, magkakasama kaming mag-iina. I'm a widow, for your information. Kaya ang binabanggit ko, ako lamang at ang aking mga anak. Pero ang mga anak ko naman, so far, lumaki sila ng maayos. Thank you, Lord. Pero siyempre, sa mga anak, may lumalabas din na matigas ang ulo. Pero hindi naman ganun kabigat. Siguro ang Lord, itinanim niya ng kapuso ko yan. Inihanda na ng Panginoon ang lahat kung papaano didisiplinahin ng mga anak. Okay po. Meron ka bang karanasan, thank you for that, Mami, yung karanasan na bilang mom, na talaga sabi mo nga kanina, diba? Yung kung ano yung tinuturo sa'yo ni Lord from the Word of God, yun yung binabahagi mo sa mga anak. Tapos sabi mo nga, may mga katigasan, diba? Hindi naman yung super mga matigas na ano. Meron ka bang naging trial sa mga anak mo sa pagdisiplina sa inside the house ba? Ano yung experience mo? And paano mo siya dinil? Okay. Minsan bilang ina, talaga nagkakaroon tayo ng struggle. Lalo sa mga anak. Kapag ang mga anak ay napakitaan natin ng medyo may pagka-spoiled, gano'n. So, minsan, ang mga anak, kasi syempre, nanay ka, malapit sa'yo, laging ma, bawat lahat ma. Parang nasanay talaga sila na lumaki ng ako yung lagi nila tinatawag. Lalo na yung anak ko sa Qatar, si Dave.
Matigas ang ulo nun, pero ngayon, lagi siyang naging malapit sa akin nung napalayo. Ganun pala yun. Yes. Pagka napalayo ang anak mo sa'yo, nagiging malapit lalo. Yung mga ibang anak ko, although kasama ko sila, kasi gusto ko kasama ko talaga silang lahat dahil malungkot kung ako lamang mag-isa. Pero okay naman kami, napakasaya namin sa bahay. Lagi kaming may kainan, treat ng isang anak ko, treat ng anak kong si ganito. Nagkakasundo-sundo man sila. Thank you, Lord. Because of the Lord. Yes, amen. So, nakita ko po yung the way na sabi mo, gustong-gusto mo kasama ang mga anak, di ba? Pero syempre, dahil nga may mga kanya-kanyang pamilya din, so, yung isa is napunta sa ibang lugar, and then yung iba is nandito. Sabi nyo nga kanina na, nung malayo na siya, mas naging closer. Iba din kasi, syempre, yung blood, di ba? As a mom, and then, yung anak na napawalay. Kagaya dun sa, di ba, mami, yung parable of, yung prodigal son, di ba? Na napalayo eh. Yun yung, na naging matigas din ang ulo, gusto yung own self lang, kumbaga, kinuha na lahat-lahat. And then, during those, sa parable of the prodigal son, is, dun niya na-experience yung mga trial outside. Kasi, diba, kailangan po tayo makinig sa mga magulang natin, kagaya kay mami na, syempre gusto naman ng mga mom or dad natin is maging maganda yung natin, ang life natin. Dapat makinig po tayo, especially kay mami na naglilingkod sa Panginoon kasi laging based naman talaga sa Bible, yung word ng Panginoon. Kung ano yung tinuturo sa atin is coming from the Lord, talagang hindi ka mapapariwari. So, makinig lang po tayo. Ito, ang sarap nun kasi, di ba, yung love ng mom sa mga anak, hindi yan mapuputol. Kagaya din ang Panginoon, di ba, na hindi magbabago yung pagmamahal sa atin, even na tayo ay nagkakamali. And, ngayon naman, mami, di ba, sabi ko nga kanina, at your age, grabe talaga, hindi talaga halata, mami, the way you dress up, at the same time, yung active physically. So anyway, sabi nga, mami, na nag-workout ka, tama? Paano po kayo nag-workout? Kasi dun sa village na, meron kaming tinatawag na cardio. Yes. Cardio workout. At itong cardio workout na to, nung una, tumataas ang blood sugar ko. Ngayon, siguro dahil na rin sa bulong ng Panginoon, our God is so good talaga. Pinapasalamatan ko to ng napakarami dahil lahat ng gestures na ginagawa ko, binubulong niya sa akin. Ngayon, nung nag-cardio ako, dati na akong nag-workout. Bata-bata pa ako nun. Nag-workout na ako. Hanggang ngayon, nag-workout ako. So, yung blood sugar ko, talagang bumaba siya. Kasi ang hinihiling ko, Lord, ayoko pong mamatay sa sakit. Pero, yun ang natural na nangyayari. So, you are in control of everything. That's why I'm praying this thing for you, sabi ko. At ang Panginoon, yan, isa-isa niyang binibigay. Nung nag-cardio ako, hindi pa nga nakuha sa Zumba. Nung Zumba naman, wala pa ako nun. Nung nag-cardio ako, dito lumabas na talagang ang aking blood sugar ay bumaba. Yung pala, hindi naman cause ng, wala naman pala talaga akong blood sugar. Kasi, pag nasa-stay ako sa bahay, nadidepress ako kasi walang ginagawa, walang Siyempre, ang tendency, tataba ka. Kain. So, nung nag-workout ako, sabi ko, feeling ko parang lalong lumalakas ang katawan ko. Hindi katulad ng nasa bahay lang, nag-iisip ka, ano yung kakainin, ganito. Iba pala yung exercise mo, gano'n. Correct. So, sabi ko, Panginoon, I'm so thankful talaga sa God, number one yan. Thankful sa God, sa mga anak ko, kasi nakikiisa sila Yes. sa pagka-cardio ko. Pati sila nag-workout. Galing. Lahat kami nag-workout, even yung bunso kong lalaki, Oo. nag-workout yun. Yung manugang ko, lahat kami. Mga bata na lang ang hindi, syempre, bata pa yun. So, napakasaya namin. Yung all things work together for good ba? Yes. Na
Kasi lahat kami nasa Panginoon at still nagpapatuloy kami ngayon sa Panginoon, no? At siguro ang Lord, nalugod ang Panginoon, nalugod siya. Binibigay niya sa amin step by step ang lahat ng bagay. So, nung nagpa-check up ako, sinabi nila wala kang high blood sugar. Thank you, Lord. Dahil hindi ka iinom ng maintenance. Wow. Ang ginagawa ko, tinutuloy ko yung cardio ko. Sabi ko, Lord, ito yata yung sagot mo sa ayaw kong magkasakit, mamatay ng may sakit. Yes, Sabi ko sa kanya. So, ang Lord, talagang is a good Lord, miracle working God. Amen. Jesus, no? Si God the Father. So, I adore that so much. Praise God. Ang sarap pong makinig kasi yung alam niyo po, ang ganda nung sinabi niyo nga po na nagsabi ka kay Lord na ayokong mamatay na may sakit. Siyempre, sino ba lamang may gusto nun, di ba? And God gave her the wisdom. Kailangan kasi faith and action yun eh. So, paano ba tayo magiging healthy, di ba, Mami? So, yun na, binulong the voice of the Lord. Kailangan maging, yung receptive dun sa voice ng Panginoon. So, yun, ginawa ni Mami is nag-exercise. So, sa lahat ng mom right now, even mga dad, sa lahat, sabi niya nga, buong pamilya na dala niya na mag-exercise, nagja-jogging. Ang sarap nun, Mami, na meron kayong bonding, fellowship together as a family. So, ngayon, kailangan po maging healthy yung katawan natin, healthy lifestyle nga. And then, praise God, kasi nga, di ba, na sama-sama kayo, hindi lang sa physical na pangangatawan, pero yung spiritual, yung food natin, that is the Word of God. So, napakagandang encouragement po sa mga ka-OPEG right now at sa buong pamilya na sama-sama ding lumalabas, hindi lang sa outing. Kailangan po, sabay-sabay po na mag-exercise po tayo ngayon, Mami, di ba? Grabe, hindi halata. And praise God kasi naging normal yung laboratory result ni Mami. Na wala siyang maintenance. Praise God talaga, Since Mami. our body is the temple of God, Yes. we have to take care of it. Correct. No? Yung pag-aalaga na, paano tayo makakapaglingkod? Kung mahina tayo, may Tama. sakit, lulugo-lugo, diba? Yes. Yun ang first na inisip ko. Sabi ko talaga, Lord, thank you. Kasi pag nagka-cardio ako, parang feeling ko, ang lakas talaga ng katawan ko. Tama. Sabi ko, itong age ko nakikita ko nga yung ibang ka-age ko Hindi na sila gumagalaw ng ganong kabilis. Pero ikaw, yung ginagawa mo sa akin, Lord, amazing talaga. Amen. Amazing talaga yung ginagawa ng Lord. Kaya I'm so thankful. And alam mo, kung talagang liliniin, iisipin, nakakaiyak. No? Yes. Ginagawa ng Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Sobra, grabe dami na nating natututunan. Ngayon pa lang, kanina pa lang, yun sa start as a mom, pagiging mom niya inside, paano yung mga tinuro ni Lord, ay tinuturo din niya sa mga anak. And ngayon naman, sa physical na pangangatawan, ay tinuturuan tayo ni Mami na alagaan ang ating mga katawan dahil ito ay binigay sa atin ng Panginoon at alagaan. So now, Mami, di ba, bilang lingkod ni Lord, from the start, di ba, you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And then until now, at your age, na nagpapatuloy ka pa rin, ano yung nagbibigay sa'yo ng, alam mo yun, yung fire, yung passion to do more for God's glory? Siyempre, yung fire na nag-iigting para maging ganito ko, yung ang inspiration ko talaga si Jesus Christ. Amen. Yung inspiration ko si Jesus Christ, kaya motivated akong kumilo, mag-ministry, at parang sinabi ko na rin sa aking sarili, pinangako ko yan, na hanggat nabubuhay ako, maglilingkod ako sa Diyos. Amen. Kasama ang mga anak ko. Thank you, At Lord. yung ngayon nga, binuo naming magkakapatid, yung family devotional prayer. Wow. Yung family devotional prayer namin consisting of teaching, prayer, devotion, and etc. for the Lord. Wow. Ngayon, nagiging successful yung group namin magkakapatid na yun, kasama ang mami ko. Kasi my mom is also a widower, no? Kaya, yun. Sabi kong ganun,
At ang hiniling ng mami ko is magkasama-sama kaming magkakapatid. Ang gusto niya, kahit dyan sa video na yan, makita niya kaming nananalangin. Kasi my mom got sick before. Dying. My mom is dying. It's 90 years old. She's 90 years old. Grabe. 90 years old. Pero, dahil nga, the Lord is so great, so loving, binigyan niya pa ng buhay ang mami ko. Dying na, ha? At ang tinake ng mami ko, hindi siya nag-take ng medicine coming from the doctors. Ang tinake niya ay natural med. Okay. Na may spirit ng Lord na Oo. lumulukog sa isang may sakit. So, Wow. gumaling ang mami ko. Talagang nagulat God. kaming lahat. Opo. So, that time, binuo namin yung family devotional prayer. Na, ang mga kapatid ko, lahat sila nagpapatotoo na binibigay talaga ng Diyos kung ano yung mga request nila. Thank you, Lord. And thankful din sila. Natutuwa rin ako sa mga kapatid ko kasi tapit sila talaga Malapit. sa Panginoon. Amen. Hindi sila nagpapabaya. Nagkakaisa kami sa opinion. At sinabi namin na this family devotional prayer will continue. Kasi ang ginawa ng Lord sa mami ko is talagang nakakagulat. Paggaling niya na dying na eh. Opo. O, hindi namin inospital. Hindi namin siya inospital. Hindi namin pinayagang i-confine siya ng mga doktor. Talagang dinala na, inuwi namin sa house. Doon siya pinagamot. At ang mga tumingin sa kanya, karamihan Christian doctor, mga caregiver na Christian din, and etc. So, I would like just to tell this na sa tao, hindi tayo pwedeng umasa. Kasi apart from God, we can do nothing. Yes, amen po. So, nakita ko dito ang pagkilos ng Diyos sa family namin. Sa family namin ng mga anak ko, sa family ko, sa mga kids ko, sa mami ko. Thank you, So, Lord. thankful ako. Thankful talaga. Thank you again, Lord. Thank you again. Ang interview na to ay matatapos na puro thanksgiving ang Amen. aking binabanggit. Dahil ganon kabuti ang Diyos. Thank you, Lord. Grabe. Ang sarap namnamin yung mga salita ng Panginoon coming from Mommy. And ang ganda nung sinabi niya na bakit siya nagpapatuloy at her age, at the age of 69, na ang lakas pa physically. Kasi galing from the Lord yon. And then it's all about Jesus, sabi niya. And then nakita ko dun sa pagkukwento niya is dahil tinuruan siya ng mom din niya. Until now, buhay pa si Mommy and it's a miracle. God is a sovereign God. And then now, dahil dun sa pinagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, ipinasa din ni Mommy sa mga kapatid niya, bumuo sila ng isang devotional prayer as a whole family. Ang sarap po nun, grabe, na kailangan unahin natin ang Panginoon at simulan natin sa loob ng bahay. Kasi nga, di ba, kanina, ang sarap din na lumalabas sila, buong pamilya na active lifestyle, na nag-workout, nag-exercise. Ito naman is sa food, spiritual food. Kailangan punuin natin more ng salita ng Panginoon ang bawat isa. And now, I believe na God is pouring out the blessing in your family, the favor. And sabi nga po niya sa Joshua 1:8, di po ba, na meditate day and night ang salita ng Panginoon. Ang result nun, Mami, di ba? Long life, at the same time, yung prosperous life. Grabe, thank you, Lord, for that. And I'm so excited, Mami, paano pa kayo gagamitin ni Lord, and even yung mga kapatid mo na naglilingkod, even yung mga anak mo na, diba? Even yung mga apo, kasi papasa-pasa lang yun, change siya. Kailangan hindi po nag-i-stop yung pagtuturo sa mga anak, at the same time, yung salita ni Lord, kailangan di yun maputol. In spite of sa mga trials right now, wag po tayong mag-i-stop maglingkod kay Lord kagaya ni Mami na until now. And we have a big God. So, Mami, thank you so much for that encouraging words na kanina pa lang dami na nating natututunan. So, Mami, any more encouraging words for the kaopeg na nag-watch right now? Sa mga mom, katulad mo na widow na, at
ganun din ng mga senior na until now is naglilikod sa Panginoon? Me being a Christian, talagang dumipende ako sa Lord magmula nung nagkaroon ako ng salvation. At pinakita ng Lord sa akin ang kagandahan ng buhay. Ang kagandahan ng buhay na kasama ko ang asawa ko. Ang kagandahan ng buhay nung wala na siya. Pinrepare ako ni Lord sa lahat ng bagay. Na usually kapag namamatay ang asawa, diba? Hindi makamove on ang babae. Pero nagulat ako sa sarili ko. Para talagang, let's say talagang hinanda ako ng Lord. Nakaya kong tanggapin, naging strong ako. Nagkaroon ako ng more decisions in life. At yun nga, katulad din ng mami ko, ganun din ang nangyari sa kanya. Nung namatay ang daddy ko, my mom is a strong woman, no? Talagang makikita mo siya after na magkasakit siya, kung ano itsura niya ngayon. Kaya nga, yung pagiging strong natin, si Lord lahat yan. Yung pagkamatay ng asawa ko, ng daddy ko, nandoon yung makikita mo talaga Hindi ko naman sinasabing strong woman ako, strong woman ng mami ko. Depende na lang sa pagtingin nyo. Kasi, mahirap naman sabing, I'm a strong woman. Yung ganon, hindi mo rin masabi, diba? Pero I know, I can stand. I can stand firm because of the Lord. Amen. Yung mga dumaraan sa buhay natin, sabi nga labanan natin to. Kasi, pag nilabanan natin ang mga circumstances, mga adversaries in life, meron tayong victory hinaharap dahil sa Panginoon na naman. Talagang all of the things, all of it, nanggagaling talaga sa Lord. Nanggagaling sa Lord. You can't explain. Kaya ako, ganito na lang ako pakita ng action. Kasi tingnan mo yung kamay ko. Talagang yung sum up, everything is in there. No? Dahil ang Lord talaga iba kumilos sa buhay. At being widow, huwag kayong mawala ng pag-asa. And I'm praying for those people na hindi pa nakakatanggap ng salvation sa Lord. Asamin nyo na magkaroon ng salvation. And we people of God is also sharing the gospel to everyone. Kilala man namin ng tao, hindi man namin ito kilala, ang importante ma-share ang gospel sa bawat isa. Asam namin na ang bawat isa ay magkaroon ng salvation. Ito yung nagpapalakas sa buhay natin. Maging wala ka mang asawa, may partner ka, single ka, o ano ka pa. Kahit na yung mga taong ordinary people na nandyan lang sa tabi-tabi, hinihikayat ko kayo na hanapin nyo ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos nakikilos sa inyong buhay. Magkakaroon kayo ng right way, right direction, right path, and a better destination in life. Praise God. Thank you so much for that wonderful coming from the Lord. At yung salita niya talaga, grabe. Talagang papasok sa puso natin And ngayon naman, hilingin natin si Mami to lead us in prayer. Panginoon, Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo. Hinubuksan namin ang aming mga puso. Tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Magmula ngayon, patawarin mo po kami, o maging magmula ng kami isilang, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan hanggang ngayon na kami nabubuhay. Tinatanggap ka namin sa aming mga puso at nais namin, Panginoon, na ang kapatawaran ay igawad mo sa amin. Nais namin, O Diyos, na ikaw ang manguna sa aming buhay. Pangunahan mo kami, maiandar namin ang aming buhay ng napakaganda, ng may pagsunod at pagkilala sa iyo. Panginoon, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Ngayon, O Diyos, na maging ganap kami at tinuturing mo ng anak. Maraming salamat sa iyo, Panginoon.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. So, Mami, hindi pa tayo tapos kanina, di ba? Grabe, sobrang energy talaga, positive talaga. Until now. So, meron akong last question for you. Describe God or Jesus in one word. He is the only God. For Mommy, God is a true God. How about you, mga ka-OPEX? See you next episode. Bye and God Bye. bless!